mag-allocate sila ng 60 billion pesos para sa free public college education and tech-voc program sa 2026. Kasi napaka-importante, mga kababayan, yung edukasyon. Hinaharap ng mga tao na umasenso. The more success, yung kanilang naabot sa buhay. Kasi nahasa sila. Yung kanilang isipan and skills nahasa. Palagi na lang failure On Monday, heftier investments and free public college education and technical vocational training programs. So makita ninyo, di ba? Investment yung term na ginamit. Kasi natin ang kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan nating pumasok sa kolehiyo o TESDA. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Atid sa inyo, mga kababayan, itong napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Ito yung iniinom, mga kababayan, ni Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Pwede kayong magnegosyo nito po. Magtinda-tinda po kayo online tulad ng ginagawa namin para maganda ang buhay. Di ba po? Saka ito, Firmax Firming and Lifting Cream. Anti-aging po at mainam sa mga pains at paninigas ng mga kasok-kasuan. Para laging bata ang itsura. Hindi isip bata. Iba naman yung isip bata. So, ibigay ko sa inyo po itong mga magagandang balita dito, lalo na sa ating mga anak. Siyempre sa mga magulang na kayod ng kayod para mabigyan ng magandang future yung kanilang mga anak. So ito po ay magandang balita para sa ating mga magulang at mga anak. Yung ating gobyerno, mag-allocate sila ng 60 billion pesos para sa free public college education and tech-voc program sa 2026. Kasi napaka-importante, mga kababayan, yung edukasyon para mabago po ang kalagayan ng ating buhay. Pero hindi lahat, mga kababayan, nag-graduate umasinso sa buhay. Bakit ganon, Mr. Maravillas? Kasi po, hindi lahat ng graduate po may tamang mindset, naka-acquire ng tamang mindset. Nasa mindset pa rin, mga kababayan, ang pag-asinso. Pag mali yung mindset mo, kahit naka-graduate ka na, hindi ka pa rin asinso. Pag ang mindset mo sa mahirap, reklamador, madaling sumurrender sa mga kabiguan, yan ang sinasabi natin palagi. Konting failure, madaling sumuko. Sabi ko po sa inyo, pag pinag-aralan ninyo ang naging experiences ng mga umasenso sa buhay, you will discover na tambak yung kanilang failures. The more failures na kinaharap ng mga tao na umasenso, the more success yung kanilang naabot sa buhay. Kasi nahasa sila. Yung kanilang isipan and skills nahasa. Palagi na lang failure Kahit yung mga inventor, mga kababayan, pinakang magagaling na inventor. If not hundreds of failures, ang kanila pong kinaharap, thousands of failures ang dinanas nila sa buhay. Pero ang sekreto doon, bakit sila nagtagumpay? Hindi sila sumuko. So yun ang dapat na ma-acquire na mindset, mga kababayan, ng ating mga kabataan. Kasi po, di ba may kasabihan tayo, a quitter never wins. And winners never quit. Yan ang rason kung bakit sila naging successful, kasi hindi sila tumigil. Di ba? So importante yon, mga kababayan, na mahasa yung ating mga anak. Pero yung ating gobyerno, nagbibigay sila ng opportunity para ma-achieve nila yung kanilang mga pangarap. So maganda itong balitang ito na gusto kong i-share po sa inyo. Parte ito ng sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong Monday. Magbigyan ng opportunity yung ating mga anak na magkaroon ng tamang edukasyon and skills training sa technical vocational programs. So nag-allocate ang ating gobyerno 60 billion pesos
para po dito. Yan po. To keep higher education accessible to Filipinos, President Marcos Jr. announced on Monday heftier investments in free public college education and technical vocational training programs. So makita ninyo, di ba? Investment yung term na ginamit. Kasi kailangan naman talaga po tayo na mag-invest sa human capital. Pinaka-importante po yung human resources. Kasi pag wala tayo po na quality human resources, hindi unlad yung ating bansa. And ang bawat pamilya, mga kababayan, magiging problematic. You just imagine yung mga anak natin, kung puro inutil, hindi marunong ng mga gawain. So, importante ang edukasyon and skills training po para makita ang bawat pamilya. Pag makita ang bawat pamilya, maasenso ang komunidad. Maunlad ang barangay, maunlad ang bayan, maunlad ang bansa. Diba? Yung itinuturo sa atin, dapat magsimula po sa pagpaunlad ng pamilya. Because family is the smallest unit of our society. So, importante ang paglilingap sa bawat pamilya, sa ating mga anak. So, sabi ng ating Pangulong Bongbong, 60 billion na niya yung ating i-allocate para punduan ang tuition, free tuition for millions of students sa mga public colleges and tech-voc programs. Kung tutungtong naman sa kolehiyo, nakanda ang malaking pondo para sa pagtustos sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo, pati na rin ang mga subsidy at financial assistance para mas higit pang nangangailangang mga estudyante. So, libre na po ang edukasyon sa publiko, pampublikong mga colleges and universities, pati sa TechVoc. So, currently, over 2 million students benefit from the government's free higher education program each year. Under President Marcos administration, an additional of 260,000 youth gained access to the free college education program, helping more youth realize their dreams. So sabi ng ating Pangulo, ang priorities ng ating gobyerno ay yung mga anak ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-piece members for the free college and tech-voc programs. Kasi yan po, identified na sila na talagang mula sa mahihirap na pamilya. So ang daming nabago po ang buhay. Yung iba, tinutuligsa po yung 4-piece. Huwag naman ganun po. Mabuti kayong nagtutuligsa ng 4-piece. Magaganda na yung buhay ninyo siguro. Maayos na yung buhay ninyo. Itong mga struggling families, pagbigyan naman po ninyo na makatawid sa kahirapan, yan ang pinaka-purpose ng 4-piece. So that pag nakatawid na sila sa kahirapan, gagraduate na sila as member ng 4-piece. Nakatayo na sila sa kanilang sariling paa. Kasi yung mga anak na graduate po, nagkatrabaho na. Di ba? So the President also highlighted the increasing number of scholarship awarded by the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. In 2024 alone, the TESDA awarded more than 200,000 additional scholarship, enabling more Filipinos to gain job-ready skills and training. Marami na po na nakagraduate sa TESDA programs. Ang nasa ibang bansa na po, mas malaking sweldo yung nakuha po nila. At dahil sa ganong nangyari sa kanila, natulungan na rin yung kanilang mga kapatid na makapagtapos sa pag-aaral. O di ba? And eventually, yung iba nakaisip na magnegosyo mula sa kanilang sahod. Umasenso na rin po sa buhay. So, hindi habang panahon, mahirap po ang kalagayan ng mga pamilyang ito. May mga kanya-kanya silang kwampo, may mga kanya-kanya rin silang pangarap sa buhay na someday, hindi palaging mahirap. Diba? Kaya sabi ng ating Pangulo, kitang-kita rin natin ang kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan nating pumasok sa kolehiyo o TESDA. So sabi ng ating Pangulo, ang Pilipinas ngayon ranks second in Southeast Asian region for youth enrollment in college and tech-voc programs. So the President urged parents to fully seize these educational opportunities, emphasizing that the government's goal is for every Filipino family to have at least one member who has graduated from college or completed a TESDA program. No,
panahon ko po, noong aking kabataan, may mga kakilala kong kabarangay, 8 ang anak, 10 ang anak, lahat lang elementary ang natapos. Hindi makatungtong mga kababayan ng high school. Sa sobrang hirap ng buhay. So ito yung sinosolve mga kababayan ng ating gobyerno. Makatapos, kung pinili nila ang textbook programs, mas maraming opportunities nga po sa textbook programs. Kung ang ambisyon ninyo ay lumuwas ng bansa, ang daming umasenso sa buhay. Hindi na kumuha mga kababayan ng 4-year course. Kasi yung ibang nag-abroad, ang tapos ng kurso, 4 na taon, ganon din yung bagsak. Yung nakuha ang trabaho o in-apply na trabaho, yung ino-offer sa textbook program, sayang yung 4 years. May mga kilala nga tayo, mga OFW, na nakapag-tapos na kung anong kurso. So, yung iba, education. Tapos, caregiver sa Amerika, caregiver sa Europe, caregiver sa Israel. Mas maganda pa yung kita ng caregiver kaysa sa teacher dito sa Pilipinas. So, teacher siya, nag-caregiver. Nag-training sa caregiving programs. Nakita ninyo? So, dapat practical po tayo, mga kababayan. Kung saan yung programa na may malaking opportunity na makatrabaho, yun naman yun eh. O ngayon, yung mga teachers ngayon, mga kababayan, masasaya. Bakita niya, Mr. Maravillas. Starting this school year, yung mga teachers, babayaran na yung kanilang overtime. May overload pay na sila, mga kababayan, starting this school year. O, di ba? Ngayon lang yan mangyayari, mga kababayan. Yung mga teachers natin, hindi overload pay, overwork. Nasa bahay na. Yung trabaho pa rin yun inaasikaso. Ganyan katindi ng trabaho. Stressful talaga ang trabaho ng isang teacher. Pero wala silang overtime pay. Pero ngayon, mababago na po. Ngayon lang siya, mga kababayan, mangyayari. Sa haba ng panahon na lumipas, mga kababayan. Kaya mabuhay ang ating mga guro. Kasi dahil sa kanila, tayo ay natuto. Without our teachers, mga kababayan, hindi natin mararating ang ating kinalalagyan ngayon. Kaya we have to value the noble profession, mga kababayan, ng ating mga teachers. At saluduhan natin ang ating mga guro sa kanilang sakripisyo, mga kababayan. Kaya sabi ng ating Pangulo noong Monday, at ngayong school year na to, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. The President also assured them that their performance will not be measured solely by the number of students they pass, but by how will they nurture, guide, and inspire learners to aim higher in life. Hindi tayo tumitigil maganap na mga paraan o pag-aanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw, sabi ng ating Pangulo. So Marcos highlighted his administration's effort to uplift the teaching profession, noting the creation of 60,000 additional teaching positions and the streamlining of administrative requirements to allow teachers to focus more on instruction. He said that nearly 100 non-teaching documents previously required of educators have been removed to ease their workload. He also told them that the government will digitize the remaining paperwork that teachers still need to process so they can do it online indirectly from their new laptops. Lahat ng teachers po sa public school bibigyan ng ating gobyerno ng laptop. At sabi ng ating Pangulo, yung mga bagong laptops niya for teachers, binili with no anomalies. May patama. Yung mga nauna kasi po na biniling mga computers, punong-puno ng irregularity. Kaya sinabi niya, itong mga laptops niya, ang mga teachers, binili na walang anomalya. So magkakaroon sila, bawat teacher, mga kababayan, sa public school, bibigyan po ng laptop. O diba, napakaganda. Kaya yung isang abogado, mga kababayan, na vlogger din ito, si Attorney Rene Bueno, sabi niya sa kanyang post, "It's no secret I supported Leni Robredo in the last election and I did not vote for PBBM. In fact, I went as far as spending my own money for flyer, printing, and even putting up billboard for Robredo on the Ortigas Avenue Extension Highway. My initial expectation was that PBBM's priority would be to clear the Marcos name. But watching his actions unfold, I'm seeing a leader with genuine political will
and a clear intent to fight corruption. It's a pleasant surprise to witness such statesmanship. Di ba, mga kababayan, na-convert na yung mga Pinglawan. Sumusuporta na mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang kulay para sa ating Pangulo. At tingnan naman ninyo, yung sektor ng edukasyon, priority niya, mga kababayan. Pati yung ating mga teachers, magkakaroon na ng libreng laptops para maging magaan sa kanila yung kanilang mga trabaho. Di ba? At may overtime pay na rin po sila. Pero importante sa atin, be you are teachers or ordinary workers, graduate ng 4-year course or textbook, mag-save po tayo para sa ating future. At iwaksi natin yung mga limiting beliefs. May mga paniwala po tayo kasi na namana natin sa ating mga ninuno na tinatawag na limiting beliefs. Kailangan nating mag-save for a secure future para sa ating retirement someday. Yun ang ginagawa namin ngayon. Kaya nga ito, pang-retirement ko na to. Kaya ako nagtinda-tinda after my yung actual retire. Kasi nag-retire po ako, mga kababayan, nung mag-50 anyos ako. Kasi prinograma ko kasi yung aking sarili. Sabi ko, at age 50, kailangan magsarili ako para naman yung focus ng aking energy ay para naman sa aking sarili. I have to mind my own business. And this is my business. Kung wala pa kayong negosyo, you have to look for your own business. To mind your own business. Yan ang key para umasenso sa buhay. At mag-save tayo. Ito'y share ko sa inyo mula sa isang coach published by The Present. Makatulong ito para ma-change yung ating mindset, mga kababayan. Pakinggan ninyo po ang kanyang lecture. Medication, hospitalization, and uncertainties. Anong ibig sabihin ng uncertainties? Just in case, mawalan ka ng trabaho. Ang sinasabi niya, may 3 rasonan niya kung bakit kailangan nating mag-save ng pera para sa ating security, para sa ating future at mga emergencies natin. Pakinggan niyo na po, mga kababayan. For the next how many months? Ang mga tao na nag-prepare ng emergency fund, bihira lang sila maka-experience ng emergencies. Pero yung mga taong walang pakialam sa emergency fund, sila yung palaging may emergencies. Anong difference? Preparation. After emergency, dapat meron kang investment. Dito napapasok yung growth funds, stock market, pag-ibig MP2, REITs, cryptocurrency, mutual funds, real estate, lahat ng yan. Yung pera na ang nagtatrabaho for you instead of you working for correct. money. Eventually, darating yung panahon na we want to retire, we can still survive because we have passive income. Hindi natin gawin correct. Retirement plan ng ating anak. And lastly, you need to save up for desires. Yung mga bagay na gusto natin. Sad to say, huwag yung anak gawin mong retirement plan. Aasa ka sa mga anak mo. Huwag. Sunod, investment. Last, ang emergency. This is actually wrong. Bakit? Spelling alone. Desires, letter D. Investment, letter I. Emergency, letter E. Anong spelling? You will die financially. So ano ba dapat, sir? Dapat emergency, investment, and desires. Yung first letter, correct. Emergency, E. Investment, I. D. Desires. That spells Eid. And Eid in Muslim is actually feast. So if you save money that way, emergency, investment, desires, you are actually celebrating your financial success. Amazing, no? Alam ba ninyo, mga kababayan, dahil sa aking pakikinig sa mga ganyang coaching about finances, yon ang naging dahilan kung bakit nabago yung aking mindset, nabago yung aming buhay. Na dati lubog kami sa utang. Noon nahiya ako magtinda-tinda. Nahiya ako magtinda-tinda kasi yung mindset ko, iba, manager ikako ako. Dati ako manager, magtinda-tinda ako niyan. Broadcaster ikako ako, komentarista sa radyo. Magtitinda-tinda ako niyan. Ganon yung mindset ko noon. Pero nang makinig ako sa mga coaching po, nabago yung mindset ko. Yung nagtitinda-tinda pala ng kung ano-ano, mga kababayan, yon pala yung may opportunity na umasenso sa buhay. Kaya kung ang dream mo umasenso sa buhay, importante magtinda-tinda ka ng mga produkto, hindi lang yung sarili mo yung tinitinda mo. Yung employment kasi po, mga kababayan, ang binibenta mo lang yung lakas mo, yung sarili mo, binabayaran ng company, di ba? Pagtinda-tinda pa rin siya. Kaya lang, yung binibinta mo, nininegosyo mo lang yung sarili mo. Pero other than yourself, nininegosyo mo
yung napili mong produkto na sa tingin mo magbibigay sa iyo ng mas maraming pera. Ayun, yun ang dapat pasukin mo. Di ba? Para makapag-save ka ng pera. Kasi hindi ka man makakapag-save ng pera kung wala man pong enough money na pumapasok sa iyo. Kasi kung kulang pa nga sa pangangailangan mo, mga bayarin sa bahay, kuryente, tubig, tuition ng mga anak mo, pamasahe, etc., etc., pagkain, napakalaking gasto sa pagkain. So ano yung masisave mo? Pero yung iba, mga kababayan, naturuan ni Chinkitan ng pag-iipon, may iponaryo, kwan yun lecture on pagiging iponaryo, na training. Kaya nagkaroon sila, mga kababayan, ng savings. Natuto. So kailangan nating matutunan mga bagong pamamaraan para maayos natin yung buhay. Ang advice ko po sa inyo, huwag kayong mahiya kahit matanda na tayo. Ako, matanda na rin po. Malapit na ako mag-senior citizen. Pero hindi ako nahiya magpaturo sa mga marurunong. Kasi, sabi nga po, pantas ka man at di lang paham, mayroon ka ring hindi alam. Lalo na ngayon po, ang daming bago na nangyayari sa mundo. Importante po, continuing education. Kahit hindi sa eskwelahan, through seminars, pwedeng online seminar. Di ba? Yun ang gawin po ninyo pag hindi mapag-iiwanan po tayo ng panahon. So yun lang, mga kababayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating bagong channel, Life with Auntie M, click subscribe ninyo po. And pakishare naman po ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan ng ating video. Lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.